bakit kalaban si John Vic Rimulya? Di ba sabi ni John Vic Rimulya na biktima daw ang mga players. Kumbaga yung mga surviving na sinungaling na players ay biktima daw. Galing mismo sa kay John Vic na hawak yung CIDG. So ano yung meaning dun sa inyo? O kayong mga uplok? O kayong mga bashers ko? Ano ang pumasok sa inyo? Okay? Hindi pa ba obvious na magilid na yung kaso? Naging bias na yung kaso? Absuelto yung mga gumawa ng pasa kay ano? Di ba? Hindi pa ba obvious? Or uplok lang talaga yung utak nyo? Di ba? Di ba sabi ko nga sa mga kaloys, sa ano kasi kung may lalabanan tayo, we have to know kung ano yung strength ng kalaban. Di ba? Ano yung strength ng kalaban ng nanay ni Rene? Mayaman. Okay? At tinista. Right? Sino pa? Yung president ng Ateneo. Di ba? Na ma-impluensya, well-connected. Sino pa? Si Junvic na sinabi na yung pasa daw ni Rene ay galing daw kay Divine dahil pagsisave. Di ba? It's very obvious. Right? So kalaban natin si Junvic Rimulya. Alam din niya ni Junvic Rimulya kung sino yung pwede niyang i-control. Kaya ang katanungan ko nga kaya bang i-control ni Junvic ang mayor ng Tlacogon? Kasi nga mga kalis, di ba, yung makikita niyo dito, parang ang dating kasi na we have to go through the mayor bago makausap yung nanay. So there's a control. Nagets yung point mo? Bakit ano ba yung sinasabi nila for safety reason? Di ba? Nag-share na nga ang nanay, di ba, dun sa video ko, yung mga analysis ko, tapos magdududa pa sila sa akin? Di ba? Nag-introduce na nga ako, nag-reach out na nga ako, in-explain ko na nga yung plano, di ba, para ma-implement yung plano, makuha natin yung side sa kanila, di ba, para maging malinaw, maging transparent, di ba? And yet, ang dami palang nagbablock. Okay? Daan mo na kay mayor. Eh di ba ayaw natin mapolitika? Kaya nga ang suggestion nga natin dapat independent lawyer. Kasi yung lawyer nila ngayon, si Torion, konektado sa mga politicians. Right? So, sabi nila pro bono na ngayon eh. Di ba ng Justice for Rene ay pupunduhan yun yung legal team? Right? So, paano nga malaman ng nanay kung hindi natin ma-explain ang detalye? Nag-ano kagad sila ng 20 million, ang laki ng pera niyan. So, eto mga kaloys, di na nga, di ba, na parang na-trigger itong mayor doon sa ating last video. Yung real talk lang natin, di ba, na bakit ako dadaan sa kanya? Di ba? Eh ayaw nga natin na mahaluan ng politika, di ba? Para malinis. Di ba? Walang maka-influence. Kasi ang point nga natin dito is mabigyan natin ng hustisya si Rene. Alam na natin ang kalaban eh. So ano yung solution natin, di ba? Problem, solution. Solution, justice for Rene. Di ba? Magtulong-tulong tayo. Kasi kung mag-unite tayo, walang magagawa yung mga politicians, walang magawa si Junvic, di ba? Kasi nagkaroon sila ng official eh. Tapos sabi pa dun, i-block nyo na or i-report nyo ng Facebook page. Di ba? It reflects kung gaanong klase na politician yung mayor nila. Kasi ngayon pa lang ako nakabasa ng isang politician na nag-a-advise na i-block yung page. Wala akong nakita dyan sa page ni Sara, sa page ni Noynoy, sa page ng ibang mga politician. Dito lang ako na-shock na ganun pala. Okay? Kaya nga in-invite ko nga dun sa di ba ko. Pwede bang ma-invite itong si Mayor ng live interview kasi ang dami kong katanungan and we want to know kung ano yung masasabi niya dun sa sinabi ni Junvic. Agree ba siya doon na walang kasalanan yung bakit wala silang hashtag na justice for Rene? Di ba? Baka donation for Rene, ganon siguro. Daan mo na sa mayor. Ganon? Di ba? Na-triggered ba sila nung sinabi ko dun sa post na 20 million pesos, okay, can elect. It's true mga kaloys, reality Di ba sinabi ko na sa inyo mga kaloys, di ba nagsabi ko na yung sa Agusan del Sur, kung narinig yung apelyido na Plaza,
relative po yan sa mother side ko. Pero ayaw ko pong sumali sa politika kaya hindi ako yung pag may reunion, yung side ng mother ko lang, sila lang, ayaw ko. Okay? Ayaw ko yung parang ano ko, okay, sige, mayor ng Butuan, yung dating mayor, 'di ba? Kilala yan ng Masindo. Okay, yung mga plaza, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, kapitbahay lang namin yung Talakugon kasi sa Prosperidad kami tumira before. Okay, doon ako nag-aral ng kindergarten. 'Di ba? Nagmalasakit lang ako kasi Talakugon, okay? Kumbaga kababayan ko rin Agusan del Sur. Right? Pero bakit kailan ko bang dumaan sa kay Mayor? Nagpakilala ako eh. Scammer ba ako? O sige, kung scammer ako, interviewin ko si Mayor. Game? 'Di ba? Real talk lang, Mayor. Diba kasi inatake nyo na ako eh. So real talk lang. Kita nyo na sincere talaga kayo na tumulong hanggang dulo dito kay Rene. Okay? Na kung hindi na sikat si Rene, 'di ba? Andyan pa rin kayo. Right? Nung shinare nitong mayor, okay? Ang sinabi nung mama, okay? Ni Rene, 'di ba? Nag-ano ako, pilit ko talagang makontak yung mother directly for the plan kasi sila din makapag-decide. 'Di ba kung may mga katanungan sila, pero kung nandyan yung mayor, most probably ma-influence yung nanay. Huwag kang tiwala dyan. Dapat sa LGU yung pera. 'Di ba mga kaloys? Gusto ko kasi walang politika. 'Di ba? Kasi alam natin si John Vic, the probability is very high na kaya talaga yung kontrolin. May ebidensya ako. Okay? May ebidensya ako na 100% tayo pwedeng makontrol ng DILG. So dito mga kaloys, pakita ko sa inyo, ito yung unang ano nila reaction nila na parang, 'di ba? Nag-post ako, kakilala ko ng nanay. So, ano yung sinasabi lang security reason? Nandito ako sa Canada. Video call lang. 'Di ba? Maggaano ba ako ng harm sa nanay ni ano? Video call kami, nasa Canada po ako. Tapos may sabi na, bakit hindi niyo punta na lang doon sa sa Talacogon? Impractical. Nasa Canada ako, bakit hindi ba pwedeng mag-video call kami? Kung na-interview ko nga si Coach Joel, 'di ba hindi ba pwedeng ganun? Right? Or gusto lang talaga malaman ang plano natin mga kaloys ng kalaban. 'Di ba? So ito mga kaloys, sabi ko dito, di ko maintindihan kung bakit dadaan pa ako sa LGU kung i-discuss ko lang naman kay Rovelyn yung project, yung Justice for Rene. 'Di ba? Para maintindihan nila. Kung gusto nilang Tagalog or Bisaya, para maintindihan talaga, o gagawin ko yun. Teacher ako eh. 'Di ba? Para maintindihan lang talaga. Right? So, yun nga mga kaloys. Sabi dito, kasi sir, wag mo na ako tawaging sir, kuya na lang. Okay? You're 42 years old. 50 years old na po ako. Okay? So, kuya mo ako. Sabi niya dito, kasi sir, ila ang allowed ko na pwede nyo kontakon kung hindi nyo ako makontak kasi itong CP ko, ang dami nang nagme-message, hindi ko na mabasa ang iba daw. Iban. Okay, hindi iban. Iba. Okay, yun yung ibig sabihin ng iban. Kasi nakakaintindi ako ng language nila mga kalis, hindi ako makapagsalita. Kasi doon ako lumaki. Kaya sa kanila ko i-allowed. So, with this post mga kalis, ang daming mga Butterbonia, sabi, yan na pala ang trabaho ng mayor, parang sekretary ng mama. I find this one mga kaloys very parang lame excuse na sa kanya. 'Di ba sa mayor? I find it parang parang lahat ng donation or yung supplier doon papunta, right? Pero ang sa akin mga kaloys is parang this is parang pwede na sakay sa panahon. Ibig sabihin nun ay parang sumasabay itong politician dito sa, 'di ba, kasikatan ni Rene. Okay? So, or yun na nga, baka natiktikan na, okay, ng kampo ni John Vic na, alamin mo ang galaw ng nanay ni Rene. Could be a spy. 'Di ba? Kasi malalaman yan eh. What if i-pressure ni John Vic, okay, mayor, ano yung plano ng nanay ng kampo ng 'di ba? Do you think uunahin
Do you think uunahin ng mayor ang interest ng pamilya ni Rene or yung interest niya bilang mayor? 'Di ba? Alam niyo na ang sagot. Kasi ganyan ang mga politicians, 'di ba? There's no permanent friends or enemies, only permanent interest. Dapat malaman yan ni Rovilin. Okay?